Sa isang mataong barangay sa San Felipe, nakatira ang 72 taong gulang na si Tiburcio Alonzo, isang dating engineer na ngayon ay halos hindi na makalakad nang hindi humahawak sa tungkod. Tahimik ang umaga sa kanilang looban. Mga batang naghahabulan, mga nanay na nagkukwentuhan, at ilang kapitbahay na nagwawalis sa kalsada. Ngunit sa gitna ng ingay ng buhay-bahay, may isang tahanang laging nakabukas ang bintana, ngunit tila laging kulang sa sigla. Doon nakaupo si Tiburcio, nakatingin sa malayo, hawak ang lumang larawan ng kanyang asawa, si Dolores, na namatay 10 taon na ang nakalipas. Paulit-ulit niyang hinahaplos ang gilid ng litrato, bahagyang nanginginig ang kamay dahil sa edad at sakit sa puso. Dolores, kung nandito ka lang, mahina niyang bulong. Hindi man malakas ang boses niya, pero sapat iyon para marinig ng kapitbahay niyang si Lia Monteverde, isang 27 taong gulang na caregiver na nakatira sa bahay sa tapat. Sanay na si Lia na makita si Tiburcio sa parehong upuan tuwing umaga, kaya't hindi na niya napigilang lumapit. "Magandang umaga po, Mang Tiburcio," bati niya habang may dalang supot ng pandesal. "Oh, Lia, napakabait mo talaga," tugon ni Tiburcio, pilit na ngumiti. "Hindi naman kailangan. Alam ko pong hindi kailangan, pero masarap po ang bagong lutong pandesal. Sayang kung ako lang ang kakain," sagot ni Lia. Ngumiti ng malawak. Umupo siya sa tabi ng matanda at saglit na nagkwentuhan ang dalawa. Si Lia ang nagiging kausap ni Tiburcio sa araw-araw at kung tutuusin, siya na ang pinaka na malapit sa puso nitong walang kasama sa buhay. May trabaho man siya bilang caregiver sa isang private patient sa kabilang barangay, lagi siyang dumadaan kay Tiburcio bago pumasok. Habang kumakain sila, napabuntong hininga ang matanda. "Lia, ngayong Sabado, kailangan kong bumiyahe," aniya. "Talaga po? Bihira kayong lumabas. Ano pong meron?" tanong ni Lia. "Magtatapos na sa kolehiyo ang apo kong si Hana. 10 taon ko siyang hindi nakita." Bahagyang tumigil sa pagmuya si Lia. "Ang tagal niyo pong hindi nagkita? Masaya siguro yon?" Ngunit hindi masaya ang ekspresyong lumabas sa mukha ni Tiburcio. "Hindi ako nakadalo sa mga birthdays niya. Hindi ko siya nasamahan sa unang araw niya sa paaralan. Hindi ko nakita ang recitals niya. Lahat ng yon, Lia." Tumingin si Lia sa matanda, may awa sa mata. "Mang Tiburcio, siguradong maiintindihan po kayo ng apo niyo." "Hindi ko alam," aniya, malungkot ang tinig. "Nagkasakit ako, naging mahina. At nung namatay ang asawa kong si Dolores, para bang bumagsak lahat sa akin. Doon naglayo ang loob naming mag-ama, hanggang sa lumipat sila sa Australia. Hindi ko na nasundan." Tahimik na naupo si Lia at hinawakan ang balikat ng matanda. "Baka po ito na ang pagkakataon. Hindi pa naman huli para bawiin ang mga hindi niyong nagawang pag-aruga." Pinilit ngumiti ni Tiburcio at tumango. Ngunit habang nag-uusap sila, ramdam ni Lia ang pagod at pagkalungkot ng matanda. Hindi ito basta pagod ng katawan. Pagod ito ng puso. Pagod ng taong maraming taon nang nabuhay mag-isa at nawalan ng koneksyon sa sariling pamilya. Pagdating ng tanghali, nagpaalam si Lia para pumasok sa trabaho. Si Tiburcio naman ay pumasok sa loob ng bahay niya. Malinis ang loob, pero halatang luma na ang karamihan ng gamit. Ang sofa'y luma at faded. Ang mga frame ng litrato ay halatang ilang beses nang nababagsak at muling binaon. At ang EV ay lumang modelo na halos di na makapag-play ng malinaw. Dito niya binuksan ang lumang kahon na nakapatong sa ibabaw ng aparador. Naroon ang lumang relo na niregalo sa kanya ni Hana noong 10th birthday nito. Ilang sulat ng asawa niya at ang lumang blueprint ng pinaka-proud niyang proyekto bilang engineer, ang San Alberto Bridge, isang tulay na malaking tulong sa mga probinsya noong kabataan niya. Habang hawak ang relo, sabi niya sa sarili, "Kailangan ko pang mabuhay para kay Hana. Kahit isang araw lang, makita niya akong hindi nadudurog ng lungkot." Kinagabihan, dumating si Mang Lando, ang tricycle driver na madalas nagdadala ng gamot ni Tiburcio. "Oh, Mang Tiburcio, eto na po ang maintenance meds niyo," sabi ni Lando, pag-abot ng supot. "Salamat, Lando. Pasensya ka na at lagi kitang inabala," tugon ng matanda. "Aba, huwag po kayong ganyan," sagot ni Lando. "Kung hindi dahil sa inyo, baka wala ako ngayon dito,"
Kayo ang nag-advance ng pang-tuition ng bunso ko noong 2 taon na ang nakalipas. Utang ko sa inyo ang lahat. Napangiti si Tiburcio, hindi dahil sa papuri kundi sa alaala ng mga panahong kaya pa niya talagang tumulong sa iba. Lando, aalis ako sa Sabado. Maaari mo ba akong ihatid sa airport? Tanong niya. Tiyak po, wala pong problema yan. Sagot ni Lando agad. Anong oras po ba ang flight? 10:00 ng umaga. Sa mga sumunod na araw, naghanda si Tiburcio para sa pag-alis. Bumili si Lia ng bagong polo para sa kanya. Tumulong si Lando mag-ayos ng gamit. At halos lahat ng kilala niya kapitbahay kahit papaano ay nagbigay ng mga habilin. Mag-ingat kayo, Mang Tiburcio. Congrats sa apo nyo. Sabihin nyo sa anak nyo, bumisita naman dito minsan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, alam nilang lahat. Hindi madali ang biyahe para sa isang katulad niya. Makitid ang daan, mahirap maglakad at hindi na ganoon katatag ang katawan niya. Pero determinado siyang makarating dahil iyon lang ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa. Dumating ang araw ng alis. Maagang nagising si Tiburcio dahil sa kaba. Pagdating niya sa airport, sakay ng tricycle ni Lando, halatang pagod na siya. Malinis ang puting polo, maayos ang buhol ng sinturon, pero bakas pa rin ang karupukan ng katawan. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob. Mang Tiburcio, kaya niyo po yan, sabi ni Lando. Ngumiti ang matanda, hindi ko matatanggihan ang pagkakataong makita ang apo ko. Naglakad si Tiburcio papunta sa check-in counter. Paika-ika, pero diretso ang tingin. Ayaw niyang magmukhang kawawa. Ngunit habang papalapit siya, may ilang pasaherong umiwas agad. May mga mukhang naiirita dahil mabagal siya. May isang lalaki pang nagsabi, "Ay nako, dapat may senior lane dito, ang bagal." Hindi na lang niya pinansin. Pag-angat niya ng ulo, tanaw niya ang gate patungong eroplano. Ito ang magiging simula ng isang paglalakbay na hindi lamang magbabalik sa kanya sa pamilya, kundi magbibigay ng bagong direksyon sa buong buhay niya. Hindi pa niya alam, ngunit sa mismong biyahe na ito, doon magsisimula ang lahat ng magbabago sa kapalaran niya, sa kapalaran ng iba, at sa mga taong hindi niya inaasahang makakasalamuha. At dito magtatapos ang unang bahagi ng kanyang kwento, ang bahagi kung saan siya ay isang simpleng matanda lang sa mata ng mga tao. Ngunit sa mga susunod na araw, unti-unti nilang malalaman kung sino talaga si Tiburcio Alonso at kung bakit hindi dapat maliitin ang isang taong hindi nakasuot ng mamahaling relo o nakaangat ang tindig. Sapagkat may mga taong ang yaman ay nakatago at ang kapangyarihan ay hindi ipinagyayabang, kundi mararamdaman lamang ng mga nakakaunawa ng tunay na dignidad. Pagkatapos ng mahabang pila sa check-in, nakaupo na si Tiburcio Alonso sa waiting area ng airport. Malamig ang aircon pero ramdam niya ang init ng kaba sa dibdib. Hawak niya ang maliit na itim na bag na puno ng gamot, ang bagong biling polo na inayos ni Lia at ang lumang relong regalo sa kanya ng apo. Paminsan-minsan ay humihinga siya ng malalim. Sinusubukang kontrolin ang kabog ng puso. Konting tiis na lang, Dolores, bulong niya sa hangin. Iniisip ang asawa niya. Babantayan mo ko, alam kong gagabayan mo ako. Habang naghihintay, may lumapit na isang babae, mga edad 50, naka-blazer at mukhang may negosyo. Siya si Mrs. Vidal, isang pasaherong matagal nang nanunood kay Tiburcio. "Sir, okay lang po ba kayo? Kanina ko pa kayong nakikitang parang hinihingal." Mahinahong tanong nito. Mumiti si Tiburcio. "Ayos lang ako, hita. Kailangan ko lang makarating sa isang importanteng okasyon." "Apo ninyo?" hula ni Mrs. Vidal. Tumango ang matanda. "Oo." Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap. Pero bago pa sila makadagdag sa kwentuhan, nag-announce ang speaker, "Passengers for flight ZY453 now boarding." Tumayo si Tiburcio. Dahan-dahang lumakad, hawak ang tungkod. Ilang beses siyang muntik matisod dahil sa bilis na mga taong nag-uunahan papunta sa gate. May mga pasaherong lumalampas sa gilid niya. May hindi sinasadyang nabunggo siya. At may ilang nagtaas pa ng kilay dahil sa bagal niya. Gilid ng mga mata niya, napansin ni Mrs. Vidal ang nangyari. "Hay naku, mga tao talaga," bulong nito. Pagdating sa boarding gate,
Malayo pa lang ay kita na ni Tiburcio ang 3 flight crew na nakatayo sa pintuan ng eroplano. Si Marco ang purong porma at pag-aastang celebrity crew. Si Jillian ang palaging nakakunot ang noo na tila bigat na bigat sa mundo. At si Ero ang pinakamabait sana kung hindi lang masyadong sunod-sunuran sa dalawa. Pero bago pa makalapit si Tiburcio, may ilang pasaherong nakapila sa harap niya na tinunungan agad ni Marco. Ngunit nang siya na ang lumapit, biglang nag-iba ang tono. "Sir, mabilis po sana tayo ha. Ang haba na po ng pila kanina. Sana mabilis ang paggalaw natin." Sabi ni Marco habang nakaawang ang bibig na parang alam na niya ang susunod na mangyayari. "Pasensya na iho," mahinang sagot ni Tiburcio. "Medyo mabagal lang ang tuhod ko." Tumingin si Marco kay Ero at nagkibit balikat. Parang nagsasabing, "Here we go again." Si Jillian naman ay parang mas sutawa pa, pero pinilit itago sa likod ng mapait na ngiti. "Dito po kayo, sir. Iskan nyo lang ang boarding pass," sabi ni Ero, pero kita ang irita sa mukha. Medyo nahirapan si Tiburcio dahil nangangatog na ang kamay niya, kaya ilang ulit niyang naisalang ng mali ang barcode. Tumikhim si Marco. "Sir, ganyan lang po, straight lang. Hindi po malikot ang kamay. Subukan ko ulit," sagot ni Tiburcio, pilit nang umiti. Napailing si Jillian at bumulong. "Sobra talagang hassle kapag pa-walk-in senior. Ay passenger pala." Narinig ito ni Mrs. Vidal na nasa likuran ni Tiburcio, pero pinili niyang manahimik muna. Nang makapasok ang matanda, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa loob ng eroplano. Kumapit siya sa tungkod. Sinubukang humanap ng seat 14B. Habang naglalakad, may napansin siyang crew, pa rin sila Marco, na sumusunod sa kaniya. Pero hindi para tulungan siya, kundi para siguraduhing hindi siya magdudulot ng aberya. Huwag sana siyang malaglag, bulong ni Marco kay Jillian. "Ayaw ko ng paperwork mamaya." Sa dulo ng aisle, nakita ni Tiburcio ang kanyang upuan. Ngunit may isang pasaherong lalaki, si Calder Ronquillo, na nakabukaka at nakaharang ang paa. "Excuse me, iho," sabi ni Tiburcio. "Dito po sana ako." Umusod si Calder, pero hindi inalis ang earphones. Wala man lang tingin na ibinigay. Bago pa makaupo si Tiburcio, mabilis na lumapit si Jillian. "Sir, bilis-bilisan po natin. Marami pa pong sumasakay." "Sandali lang, Hija," sagot ng matanda. "Iuupo ko lang ang bag ko." Pero nauna nang lumayo si Jillian. Halatang wala siyang interes tumulong. Nahulog pa ang bag ni Tiburcio sa sahig nang hindi niya nasalo ng maayos dahil nang hina ang kamay niya. May tumulong, pero hindi crew. Si Isa Balan, isang dalagang baguhan sa trabaho bilang accountant. "Ako na po, Lolo," malumanay niyang sabi. "Mas magaan po kung ako na ang mag-angat." Mumiti si Tiburcio, halatang nagpasalamat ng sobra. "Salamat, Hija." Habang inaayos niya ang pagkakaupo, may bumulong na naman si Marco mula sa likod. "Hay naku, sana nag-online check-in na lang siya para hindi nagkakaganito," sabi niya, kasabay ng pag-slide ng phone para sa selfie. "Marco, wag maingay," sagot ni Ero. "Pero may halong ka ba? Baka marinig ka." Ano naman, totoo naman ah." Nang nakaupo na si Tiburcio, huminga siya ng malalim. Pero hindi pa rin tapos ang unang sakit ng loob. Lumapit si Marco para i-check ang seatbelt niya. "Sir, ganyan lang po yan." Kinuha niya ang strap, sinara ng mabilis at hindi sinasadyang napalakas ang hatak, kaya napasingkap sa sakit si Tiburcio. Aray dahan-dahan naman." "Ay, sorry po," sagot ni Marco, pero walang bakas ng pagsisisi sa boses. "Kailangan mabilis ang crew," sabay bulong ni Jillian kay Ero. "Hindi pwedeng baby-babyin pa ang lahat." Napatingin si Isa, halatang nainis sa narinig, pero nanahimik. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula ang announcements. Habang sinasabi ni Marco ang safety instructions, nakatingin lamang si Tiburcio sa bintana. Pilit iniintindi ang sarili. "Makakarating din ako sa iyo, Hana," bulong niya. Pero habang nagbubuntong hininga, narinig niya na naman ang crew sa likuran. "Sana mamaya hindi siya humingi ng kung ano-ano," sabi ni Jillian. "Ayoko mag-init ng tubig nang paulit-ulit. Baka humingi ng kumot o kaya special assistance," dagdag ni Marco. Yung tipong drama sa gitna ng flight. "Shhh!" Saway ni Ero. "Baka may makarinig." Sino bang makikinig?
Sagot ni Marco. Sabay irap. Hindi nila alam na may nakarinig. Si Dexter Farnacio, ang vlogger na nasa kabilang aisle. Nakayuko siya, nakapamaywang at tila nag-iisip. Pag take off, napapikit si Tiburcio dahil sa pressure sa tenga at dibdib. Humawak siya sa dibdib sandali. Pinipigilan ang biglaang pagkirot. Napansin ito ni Isa. Lolo, okay lang po? Tanong niya. May halong pag-aalala. Oo, kaya ko, sagot ni Tiburcio. Pilit na lumalakas ang loob. Nang mapansin ito ni Marco na nakatayo malapit, sinabi niya, Sir, if may nararamdaman po kayo, pahinga lang, pero wag po sana kayo tumayo-tayo. Kawawa po kasi kami pag may nangyari sa inyo. Napayuko si Tiburcio, halatang nasaktan sa sinabi. Pasensya ka na, iho. Hindi ko naman gustong maging abala. Hindi na sumagot si Marco at nagpatuloy sa pag-aayos ng cart. Habang lumilipad ang eroplano, nagsimula nang mag-relax ang ibang pasahero. Ngunit si Tiburcio ay tahimik na nakatingin sa lumulutang na ulap sa labas. Marahan ang tibok ng puso, ngunit mabigat ang emosyon sa dibdib. Para siyang batang naligaw sa lugar na hindi niya kilala. Pilit tinatakpan ang hiya at lungkot. Sa kabila nito, buo ang isip niya. Kailangan niyang makarating sa kabilang bansa, makita ang apo at patunayan sa sarili na kaya pa niya. Kailangan niyang lampasan ang bawat pangiinsultong darating pa. At dito nagsisimula ang unang tunay na sugat na ibibigay ng biyahe. Marasugat na magiging daan para sa mas malaking pagbabago pagdating nila sa kanilang destinasyon. Pag-angat ng eroplano sa himpapawid. Naramdaman ni Tiburcio ang panginginig ng makina. Sa pagsara ng mga mata niya, ramdam niya ang bigat ng pagod at ang paulit-ulit na kaba na kanina pa kumikiliti sa dibdib niya. Tila ba ang bawat minuto sa eroplano ay isang pagsubok at hindi niya alam na ang susunod pang mga mangyayari ay mas mabigat pa sa mga unang sakit ng loob na kanyang tiniis. Sa kabilang aisle, si Marco ay nag-aayos ng service cart kasama ni Jillian. Dinig ang mahinang pagdadabog ni Jillian habang inaabot ang mga dalang kape at juice. Marco, tingnan mo yung lolo, bulong niya, sabay irap patungo sa direksyon ni Tiburcio. Kanina pa ako nililingon-lingon. Mukhang humihingi na naman ng atensyon. Hayaan mo na, ganun talaga pag matanda, may special effect, tawa ni Marco. Parang gusto laging asikasuhin. Umiling si Ero na nasa likuran nila. Grabe naman kayo. Hindi ganun yun. May edad na si Sir. Kailangan lang ng tulong. Di tulungan mo. Sarkastikong sagot ni Marco, sabay tapik sa braso ni Ero. Oh, baka crush mo yung bagets na tumutulong sa kanya? Si Isa ba pangalan nun? Napasingkit ng mata si Ero, pero hindi na nakipagtalo. Ayaw niyang makisawsaw pa sa pang-asar, lalo na't kitang-kita niya kung paano nag-iingat si Tiburcio sa bawat galaw. Pinipilit wag maging abala. Habang patuloy ang paglipad, ipinagkaloob na ni Marco at Jillian ang unang round ng inumin. Isa-isang inaabot sa mga pasahero ang juice at tubig. Nang lumapit sila kay Tiburcio, napansin nilang nakapikit ito. Medyo nakaungos ang dibdib na tila humihinga ng malalim. Sir, inom? Matibas na tanong ni Marco. Nagmulat ng mata si Tiburcio. Pinilit ngumiti. Mainit na tubig sana'y hidyo para sa gamot ko. Napakunot ang noo ni Marco. Mainit? Sir, nasa himpapawid tayo. Hindi po kami food court? Napalingon ang ilang pasahero sa sinabi niya. Lalo na si Isa na mabilis na tumayo mula sa kanyang kupuan. Kuya Marco, malumanay pero seryoso ang tono niya. Normal naman na humingi ng mainit na tubig ang pasahero. Baka pwedeng… Miss, crew ako rito. Alam ko ang ginagawa ko. Putol ni Marco. Huwag ka nakialam. Hindi na nakapagsalita si Isa, pero hindi rin mawawala sa mukha niya ang pag-aalalang naramdaman niya para kay Tiburcio. Tumikhim si Jillian. I'll check sa gali, pero kung wala na naman kaming available, di ko kasalanan. Umikot sila pabalik, pero bago pa tuluyang mawala si Marco, lumingon siya kay Ero. Nako, bet ko manghulaan. Magtatanong yan later ng kumot o kaya earplugs. Nakakainit ng ulo. Swear. Lumipas ang ilang minuto bago bumalik si Jillian, dala ang isang paper cup na may usok pa at bahagyang nanginginig ang tubig.
Inilapag niya ito sa foldable table ni Tiburcio nang hindi man lang iniingat. Dahil dito, natapon ng ilang patak sa polo ng matanda. Ay, pasensya na po sir, pero halata sa boses niya na hindi talaga siya humihingi ng tawad. Ayos lang, sagot ni Tiburcio, sabay pagdabdab sa basa. Habang umiinom siya ng mainit na tubig, tiningnan niya ang paligid. Ilang pasahero ang nagsisiksikan sa gitna ng aisle dahil may nag-aayos ng overhead compartment. May batang umiiyak, may mag-asawang nag-aaway dahil mali ang booking nila ng seat. Chaotic ang atmosphere at tila lang mas lalo pang lumiliit ang mundo ng matanda. Ilang sandali ang nakalipas. Hindi napigilan ni Tiburcio na humingi ng tulong. Kailangan ko lang po sana ng seatbelt extender. Nahihiya niyang sabi kay Ero, pagbaling sa kanya. Agad siyang tatayo sana, si Ero, pero inunahan siya ni Marco. Sir, hindi naman po kailangan yan, di ba? Siguro naman kaya niyong isara yan. Konting habaan lang ng hinga. Hindi na nakapagtimpi si Isa, na nakaupo katapat lang ni Tiburcio. Kuya, bakit ganun kayo makipag-usap? Pwede namang iabot ng maayos. Umismip si Marco. Miss, trabaho namin to. Huwag ka mangyalam. Sa gilid, nakabangga ang lumilitaw na tensyon ng dalawang crew laban sa kahihiyan ni Tiburcio. Pero ang pinakamasakit ay hindi ang mga salita, kundi ang paraan ng pagkakabigkas nito na tila wala siyang halaga. Kung maaari lang sana, pabulong na sabi ng matanda. O sige na sir, sagot ni Marco na may halong pagsuko. Ako na ang bahala. Kinuha niya ng extender pero imbes na tulungan ng maayos, parang padabog niya tong ikinabi. Marahan, ngunit mabigat ang paghinga ni Tiburcio. Pinipilit huwag magpahalata ng lungkot. Pagbalik ni Marco sa gali, hindi niya napigilan maglabas ng sama ng loob. Grabe Jill, ngayon ko lang naramdaman na umurong ang pasensya ko. Parang ang dami niyang kailangan sa buhay. Nagkibit balikat si Jillian. Tumatanda ka na rin siguro. Sira, tugon niya, natawa. May larawan pa siyang nakasabit sa bag. Baka iyakin yan mamaya. Baka nga, sagot ni Jillian, sabay buntong hininga. Pero sige lang, after flight, wala na yan mga yan. Reset ulit. Sa kabilang dulo ng gali, nakaupo si Ero, hawak ang checklist. Tahimik siyang nakikinig. Kita sa mata niya ang konsensyang unti-unting kumikirot. Hindi siya sanay na nakikita ang ganitong uri ng pagtrato sa pasahero. But he was too junior, too afraid to speak up. Sa loob naman, nandoon si Dexter Farnacio, ang vlogger na matagal nang naglilibot sa bansa gamit ang travel funds mula sa kaniyang channel. Kanina pa niya pinagmamasdan ang pangyayaring hiyon. May hawak siyang maliit na kamera at sa bawat pagkakataong may hindi magandang asal mula sa crew, sinisilip niya ito discreetly. Hindi ito tama, bulong niya sa sarili. Kahit sino hindi dapat ganito tratuhin. Ngunit pinili pa rin niyang manatiling tahimik for now. Samantala, si Tiburcio ay tahimik na nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lalim ng pagtitimpi. Hindi niya gusto ang anumang away. Hindi niya gustong maging dahilan ng problema. Kaya habang humihigop ng mainit na tubig, pumikit siya. Iniisip ang muka ng kanyang apo, ang graduation gown ni Po, ang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Ito na lang ang huling pagod, bulong niya. Matatapos din to. Ngunit parang ayaw ata siyang tantanan ng pagkakataon. Ilang oras pagkatapos, nagsimula na ang turbulence. Nanginig ang ilaw, kumalabog ang eroplano, at halos lahat ay napakapit sa armrest. Napahawak si Tiburcio sa tungkod, nanginginig ang kamay. Sir, wag niyo pong galawin yung tungkod. Pwede kayong matumba, sabi ni Marco na tila nag-aalala pero halatang inis. At wag po kayong tatayo ha? Hindi naman ako tatayo, mahinang sagot ni Tiburcio. Ngunit nang bigla siyang mapabuntong hininga ng malalim dahil sa pagkabigla, hindi ito pinalampas ni Jillian. Ay, ayan na. Sabi ko na eh, bulong ni Jillian kay Marco. Siguradong mag-iingay na to. Relax, sabi ni Marco, sabay tawa. Hindi naman iiyak yan, pero kung iiyak man, problema na yan ng ibang tao. Napatingin si Isa, hindi makapaniwala. Kuya Marco, Ate Jillian, hindi ba kayo napapagod sa pagiging ganyan? Mumiti si Marco ng mapait. Hindi, mas napapagod ako sa mga pasaherong hindi marunong dumiskarte sa sarili nila.
Lumipas ang turbulence, pero hindi lumipas ang sakit na kanina pa umiinit sa dibdib ni Tiburcio. Nilingon niya ang paligid, sinusuri kung may pwedeng lapitan. Si Isa lang ang mukhang handang tumulong, pero ayaw niyang maging hadlang sa ibang pasahero. Kaya nanatili siyang tahimik. Tahimik sa gitna ng eroplano. Tahimik sa gitna ng paglipad. Tahimik sa gitna ng pagtrato sa kanya na para bang wala siyang halaga. Hindi niya alam, pero sa katahimikang iyon, sa mismong pagyukong iyon ng kanyang ulo habang pinipigilan ang sariling damdamin, may ilang mata nang nakatingin sa kanya. May awa, may galit, may pagkadismaya sa crew, at ang iba may nag-uumpisang paghanga sa tahimik na lakas sa loob ng isang matandang pinapalabas nilang mahina. Sa mga susunod na sandali, lalala pa ang mga pangyayari. At doon magsisimulang magbago ang lahat. Nang tumila ang turbulence, tila humupa ang takot ng mga pasahero. Nagbukas na muli ang ilaw, unti-unting bumalik sa normal ang timpla ng cabin. Pero para kay Tiburcio, hindi bumalik ang katahimikan. Nanatili sa dibdib niya ang bigat, ang hiya, at ang unti-unting pagkadurog ng tiwala sa sarili. Hinigpitan niya ang hawak sa tungkod, sinubukang ibaling ang atensyon sa tanawin sa labas ng bintana. Ngunit kahit gaano niya subukan, hindi niya maalis sa tenga niya ang mga bulong at tawa ng crew. At lalo't higit ang paraan ng pagtrato nila sa kanya na tila siya ay mabigat na pasanin. Sa kabilang aisle, si Dexter, ang vlogger, ay hindi makalaya sa konsensya. Kanina pa niya napapansin na iba ang trato ng crew kay Tiburcio. Hindi ito simpleng stress sa trabaho, kundi pagmamaliit. Kaya nang makita niyang muli sina Marco at Jillian na nag-uusap ng palihim habang nakatingin kay Tiburcio, mabilis niyang kinuha ang kanyang maliit na kamera at sinimulang i-on ito nang hindi halata. Hindi niya alam kung gagamitin niya ito, pero alam niyang may mali. Habang nag-aayos ng cart sina Marco, nilingon nila ang matanda. "O ayan na, Jill," sabi ni Marco habang nakangisi. "Tingnan mo, yung wallet niya parang padurog na lata. Mukhang sinaunang panahon pa." Hindi man malakas ang boses, pero sapat para marinig ni Dexter. Si Jillian naman ay kumindat. Baka puno yan ng resibo, o kaya picture ng asawa niya noong 1800 pa. Nagtawanan sila ng mahina, pero sapat pa rin para marinig ng ibang nasa unahan, kasama na si Isa, na muling napabuntong hininga sa sama ng loob. Hindi pa man tapos ang kanilang kantiyawan ay napansin ni Marco na nahulog mula sa bulsa ni Tiburcio ang kanyang wallet. Lumagitik ito sa sahig, bumuka at tumilapon ang mga laman. Mga lumang resibo, litrato ni Dolores at lumang card ng senior ID. Dinig ang maliit na ay ni Tiburcio habang pilit niyang inaabot ang wallet. Pero bago siya makayuko, nilapitan agad ni Jillian. Hindi para tulungan kundi para sermunan. "Sir, please naman po, ingatan ang gamit. Nakakaabala po sa aisle pag may nalalaglag." Kahit nahihirapang yumuo si Tiburcio dahil sa sakit ng likod, sinubukan pa rin niyang pulutin ang wallet. Pero nanginginig ang kamay niya, kaya hindi niya agad makuha ang isang nakalugmok na litrato ng asawa niya. Dito agad kumilos si Isa. "Sir, ako na po," mabilis niyang sabi. Kinuha niya ang larawan at ipinahid ang alikabok. "Mahalaga po ito, di ba?" Napangiti si Tiburcio ng malungkot. "Oo, Hija. Sa lahat, ito lang ang tanging naiwan ko kay Dolores." Nakatitig si Isa sa kanya at saglit na napatigil. Ramdam niya ang bigat ng kwento sa likod ng isang lumang larawan. Ngunit habang ibinabalok niya ito sa wallet, narinig niya ang mahinang bulong ni Marco. "Drama mode activated." Sabay tawa ni Jilliane. Kulang na lang may background music. Itinago ni Isa ang inis, pero halata sa mahigpit niyang paghinga. Samantala si Calder, ang lalaking nakaupo sa tabi ni Tiburcio, ay umiling. "Mga walang modo," bulong nito, pero hindi naglakas loob magsalita ng malakas. Ilang minuto pa, dumating ang susunod na pangyayari na magpapalubha pa sa lahat. Habang papunta si Marco sa unahan, mabilis na kinukuhang muli ang cart. Bigla niyang napansin ang passport na nakapatong sa kandungan ni Tiburcio. Kinuha niya iyon ng walang paalam.
Sir, dapat nilalagay niyo ito sa bag. Pag nahulog ito, problema namin lahat yan. Nagulat si Tiburcio. Ay, oo, pasensya na. Ako na. Hintayin ninyo, sir. Putol ni Marco. Tingnan ko lang kung valid pa ba to. Hindi nakapagsalita si Tiburcio. Nangangatog ang dibdib niya habang pinagmamasdan ng crew na tila ba sinusuri ang buong buhay niya. Binuksan ni Marco ang passport. Panatingin niya sa picture. Haha! Jill, tingnan mo to oh! Iba yung itsura niya dito. Sobrang luma, parang ibang tao. Nilapitan ni Jillian. Ano ba yan, Marco? Para ka nagbubukas ng scrapbook ng abuelo mo. At sabay silang natawa. Dito na hindi nakatiis si Dexter. Napindot niya ang record button nang hindi nagdadalawang isip. Sa harap ng lahat, huminga ng malalim si Isa. Kuya Marco, bakit kailangan pa ganyan? Hindi ba dapat may respeto tayo sa mga pasahero? Tanong niya, hindi na kayang pigilan ang sarili. Umikot si Marco, halapang naiinis. Miss, trabaho namin to. Huwag mo kaming turuan kung paano mag-manage. Nagtaas ng kilay si Isa. Hindi ako nagtuturo. Nagsasabi lang ako ng tama. Kung tama ka, sabat ni Jillian, crew ka sana. Tumayo si Calder at sumabat. Hindi ba kayo nahihiya? Tao rin yan. Senior citizen pa. Magulang nyo kaya tratuhin nyo ng ganyan. Napalingon ang ibang pasahero. Ilang mata ang lumawak. May nagbulong-bulungan. Pero hindi pa rin natitinag ang crew. Sir, stay in your seat po, sabi ni Marco. Hindi niyo trabahong makialam. Sinong dapat makialam? Sagot ni Calder. Kayong nananakit ng damdamin niya? Lahat ay napalingon kay Tiburcio. Nakayuko siya. Mahigpit ang hawak sa tungkod. Hindi makapagsalita. Parang bata na nasalanta ng isang sigaw. Hindi niya alam na si Dexter ay patuloy nang nagre-record. At unti-unti nang lumilinaw ang audio. Ilang sandali ang lumipas. Tila natansa ni Marco na mas marami nang nakakakita sa kanila. Kaya imbes tumugon, umalis na lang siya ng padabog. Binalik ang passport sa tiyan ni Tiburcio nang hindi man lang ibinalik sa kamay. Next time, ingat sir, sabi niya sabay lakad palayo. Pag-alis nila, tumingin si Isa kay Tiburcio. Sir, okay lang po ba kayo? Mahina niyang tanong. Tumango lang ang matanda. Ngunit walang sinabi. Nahihiya, nasasaktan at tila pasan ang bigat ng lahat ng mata sa kanya. Pagbalik ni Marco sa gali, dali-daling sumunod si Jillian. Grabe Marco, ang OA ng reaksyon nila. Akala mo naman sinaktan mo literally yung lolo? Sabi niya sabay himas sa buhok. Naiirita pero tila nag-e-enjoy sa drama. Tesk, hayaan mo sila. Sensitive kasi, sagot ni Marco. Pero malapit na tayo mag-landing. Konting tiis na lang. Ngunit hindi niya alam, may nakaambang malaking problema. Hindi lamang isa, kundi 4 na pasahero ang nakakita sa ginawa nilang pang-asar. At isa sa mga iyon ay may hawak na video. At ang videong iyon, hindi lang basta ordinaryong kuha. Buong pangyayari mula sa wallet incident, passport incident at pang-iinsulto ang malinaw na naitala. Samantala, si Dexter ay nakatingin sa kamera niya. Nanginginig ang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang may responsibilidad siya. Kinuha niya ang phone, tiningnan ang footage. Naroon ang pagtawa ni Marco, naroon ang sarkasmo ni Jillian, naroon ang pagyuko ni Tiburcio, hawak ang larawan ng kanyang yumaong asawa. At naroon din ang mga bulong ng ibang pasahero. Galit, lungkot at pagkabahala. Hindi ko alam kung anong mangyayari, bulong ni Dexter sa sarili. Pero hindi ito pwedeng hindi malaman ng iba. Tumingin siya kay Tiburcio na ngayon ay nakatulala sa labas ng bintana. Tila tinatalo ng sarili niyang mga pangitain. Sa loob ng eroplano, isang matanda ang patuloy na dinudurog ng sitwasyon. Ngunit sa labas ng kamera, unti-unti nang hinahanda ng kapalaran ang sandaling magsisimula ang tunay na pagbabago. Isang videong simple lang dapat, pero sa pagdaan ng oras, magpapayanig sa buhay ng lahat ng nasa flight na iyon. Pagkalipas ng ilang oras mula nang mangyari ang kahihiyang insidente, tila ba naging mas tahimik ang loob ng eroplano. Hindi dahil kalmado ang mga pasahero, kundi dahil unti-unti nang nararamdaman ng karamihan
ang tensyon sa paligid. Marami ang nag-uusap ng pabulong tungkol sa ginawa ni na Marco at Jillian at kung paano halos malugmok sa hiya si Tiburcio. Si Tiburcio na nakasandal sa upuan ay tila balutang ang isip. Hindi siya makapag-relax. Masakit na ang likod niya. Nanginginig pa ang mga kamay dahil sa emosyon at mas mabigat pa ang pakiramdam dahil alam niyang nakita ng marami ang mga nangyari. Minsan, tumitig pa siya sa picture ni Dolores. Kung andito pa sana, hindi ako mababahala ng ganito. Bulong niya sa sarili. Sa tabi niya, si Isa ay nakamasid. Kita sa mata niya ang pag-aalala. Lumapit pa ito ng kaunti. Halos bulong ang tanong. Sir, gusto niyo po ba ng tubig? Umiling si Tiburcio. Salamat Hija. Ayos lang ako. Kakayanin. Sa likuran, napansin ito ni Ero, ang tanging crew na may tunay na malasakit. Gusto sana niyang lumapit, pero alam niyang pag nakita siya ni na Marco at Jillian, tiyak na pagtatawanan na naman siya. Kaya nanatili siyang tahimik. Cabin crew, prepare for landing. Nang marinig mahalat, gumaan kahit papaano ang loob ng mga pasahero. Sa wakas, matatapos na rin ang masikip na biyahe. Marami ang nag-ayos ng mga gamit, nag-seatbelt at naghanda sa paglapag. Si Tiburcio, bagamat nilalamon ng pagod, ay nagtimpi at inayos ang sarili, pilit tumatayo ng may dignidad. Paglapag ng gulong ng eroplano sa runway, kumalat ang biglang palakpak ng mga pasahero, isang tradisyon tuwing matagumpay ang flight. Pero hindi lahat ay may gana. Si Marco at Jillian, mukhang hindi makapanghintay bumaba. Nag-usap sila ng pabulong. Pagod na ako, girl. Sakit sa ulo ng flight na to. Reklamo ni Jillian. Sabay tayo mag-lunch break mamaya ha? Sagot ni Marco. Gusto ko nang mawala sa mga pasaherong to. Hindi man lamang nila tiningnan si Tiburcio. Sa kabilang dulo, si Dexter ay nakasandal pero alerto. Hawak ang kamera na kahit naka-off ay para bang may bigat na sa kanyang isip. Alam niyang malapit na ang oras ng harapan. Habang inaantay ang signal para makababa, tumayo si Marco sa gitna ng aisle. Okay everyone, please stay seated until we give the go signal, sabi niya. Pero halatang pilit ang professionalism. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, isa-isang tumayo ang mga pasahero. Si Calder, na nasa tabi ni Tiburcio, ay agad tumulong. Sir, ako na po. Dahan-dahan lang, sabi nito habang inaangat ang bag ni Tiburcio. Ngumiti si Tiburcio ng may pasasalamat. Salamat iho, malaking tulong. Si Isa man ay sumabay lumabas, pero panay ang lingon sa likod. Sinisigurong hindi na muling masaktan ng crew ang matanda. Nang tumayo si Tiburcio, bahagya siyang natumba dahil nang hina ang tuhod niya. Ay, sigaw ng ilang pasahero. Agad lumapit si Ero. Sir, hawak lang po sa braso ko. Tutulungan ko po kayo. Hindi na nakatanggi si Tiburcio. Kumapit siya kay Ero, habang ang puso niya ay tila dinudurog siya sa pagod at hiya. Pasensya ka na iho, ang abala ko sa inyo. Hindi po kayo abala, sagot ni Ero. Sa wakas ay may tapang na. Tungkulin naming tulungan kayo, ngunit bago pa tuluyang makalapit sa exit door, sumulpot si Marco. Ero, ano ba yan? Ang tagal niyong tatlo. Marami pang lalabas, please naman. Humigpit ang panga ni Ero, pero hindi sumagot. Tumulong siya kay Tiburcio pa ibaba. Pagbukas ng pintuan ng eroplano, doon nagbago ang ihip ng hangin. Isang napakalaking lalaking nakaitim ang unang humarang sa pasilyo. Sunod-sunod na bumaba ang 9 na private guards na naka-earpiece, naka-uniforme at may insignia sa dibdib na may nakasulat Alonzo Corporation Executive Security Unit. Ang mga pasaherong papalabas ay napahinto. Wow! Bulong ng ilang babae. Ano to? May celebrity? Tanong ng isang teenager. Anong nangyayari? Dagdag ni Isa. Si Marco at Jillian na nasa may unahan ay napahinto rin. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa kaba. Ang nangungunang gwardiya, matangkad, singkit ang mata at parang sanay sa militar, ay tumingin sa listahan sa kamay niya, saka ngumiti. Sir Tiburcio Alonzo, sabi nito ng malakas at malinaw. Napalingon ang lahat. Kasabay nito, sabay-sabay, yumuo ang 9 na gwardiya. Welcome back, sir. We've been waiting for you.
Halos mabingi ang eroplano sa biglang katahimikan. Si Marco at Jillian ay parang nawalan ng kulay. Nanigas si Ero, namilog ang mata ni Isa, napapitlag si Calder, at si Dexter, kahit siya, hindi makapaniwala. Si Tiburcio na nakaakap pa sa braso ni Ero ay napatingin sa guards ng may gulat. Ako? Tanong niya. Lumapit ang pinakamataas na gwardiya. Opo, sir. Sinabihan kami ni Mr. Miguel Alonso, anak ninyo, na ihatid namin kayo ng maayos at siguraduhin ang lahat ng pangangailangan ninyo. Nag-aalala po sila dahil hindi kayo tumatawag mula kahapon. Sa likuran, bumuntong hininga si Tiburcio. Sa unang pagkakataong matapos ang biyahe, may bakas ng tuwa sa mata niya. Ngunit mabilis iyong napalitan ng hiya dahil naramdaman niyang nakita ng lahat ang pagtrato sa kanya sa flight. Lumapit si Calder at Isa. Nagulat sa nalaman. Sir, kayo pala? Sabi ni Calder. Ako po ba talaga yung tinulungan niyo kanina? Dagdag ni Isa, halos hindi makapaniwala. Ngumiti si Tiburcio, mahina ngunit totoo. Oo, Hija, salamat sa inyo. Samantala, sa kabilang bulo, si Marco ay nanginginig ang baba. Jill, anong gagawin natin? Alonso Corporation? Yung may-ari ng halos kalahati na mga tulay sa bansa? Hindi sumagit si Jillian, pero halatang nanlalambot ang tuhod. Inisip nila kung paano nila tinawanan, binastos at pinahiya ang taong ito na hindi nila alam ay makapangyarihan pala. Lagot tayo, bulong ni Marco. Lumapit ang isa pang gwardiya kay Tiburcio. Sir, naghihintay po ang 3 SUV sa labas. May medical team din po sa van, just in case pagod po kayo sa flight. Handa po silang alagaan kayo. Muling napatingin si Tiburcio kay Ero, Yisa at Calder. Ayos lang ako, sagot niya. Pero maraming salamat. Bago siya tuluyang lumabas, humarap muna siya sa 3 crew. Hindi siya nagsalita sa una. Tahimik, malumanay. Pero nakikita sa mata na alam niya ang nangyari. Si Marco at Jillian ay hindi makatingin ng diretsyo. Parang nababalot ng hiya, takot at pagsisisi. Pasensya na, sir, nanginginig na sabi ni Marco. Pero tumango lang si Tiburcio at huminga ng malalim. Hindi niya sinigawan, hindi niya sinumbatan. Ngunit ang katahimikan niya ay parang sampal na pinakamabigat. Umalis si Tiburcio nang may mga gwardiyang nakapaligid sa kanya. Hindi dahil mayabang siya, kundi dahil talagang iyon ang pagtrato sa kanya ng pamilya at kumpanya niya. At habang bumababa siya ng hagdan ng eroplano, sinabayan siya ng mga matang gulat at tahimik na humahanga. Sa bawat hakbang niya, isang bagong simula ang papunta sa kanyang direksyon. At para sa mga iniwang crew, isang malakas na bagyong paparating pa lang. Habang nakasakay si Tiburcio sa iim na SUV na naghatid sa kanya mula sa airport, unti-unting lumuwag ang dibdib niya. Sa wakas, wala na ang mga matang humuhusga. Wala na ang tila lamanang tingin ng crew na bumaba sa eroplano na putlang-putla matapos silang kilalanin ng private guards. Pero kahit wala na sila, ang bigat ng mga nangyari ay hindi basta nawawala. Sa loob ng sasakyan, malamig at maluwang ang espasyo. May 2 gwardya sa unahan at 2 sa likod. Pero hindi sila nakakaabala. Tahimik lang nilang tinitiyak na komportable si Tiburcio. Sir, may gusto po ba kayong tubig? Tanong ng isa. Ngumiti si Tiburcio ng mahina. Salamat, Hijo. Mamaya na. Habang nakatingin siya sa labas, tuluyang bumalik sa kanyang alaala ang matagal nang nakabaon. Simula ng buhay niyang halos walang may alam sa eroplano kanina. Sa paglingon sa mga lumang parte ng syudad, para bang nagbukas ang pintuan ng nakaraan. Mga dekada ang nafalipas, ang bata sa scrapyard. Sa murang edad, si Tiburcio ay lumaki sa tabing ilog na puro lumang tabla at kalawangin na yero ang nakahilerang tirahan. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid at ang kanilang ina ay naglalako ng kakanin para mabuhay sila. Wala siyang panahon para mamasyal, maglaro o maging bata. Kailangan niyang maghanap ng dagdag na kita. Araw-araw naglalakad siya ng malayo para mangolekta ng scrap metal. Nangingiting bakal, lumang pako, sirang pinto.
Binibenta niya iyon para lang may pambili ng bigas. Naalala niya pa kung ilang beses siyang sinita at inalis ng mga may-ari ng lupang pinapasukan niya. Pero hindi siya tumigil. "Anak, magpahinga ka naman," sabi ng ina niya noon. "Huwag ho muna, inay. Kailangan ko pong magdagdagan yung para bukas," sagot niya habang pawis na pawis. Kahit sa hirap, hindi siya sumuko. May pangarap siya, makapag-aral at makapagpatayo ng isang bagay na tatagal at makakatulong sa marami. Ang pagpasok sa engineering. Nang makatapos ng high school gamit ang scholarship mula sa barangay, ipinasok niya ang sarili sa kolehiyo. Engineering ang pinili niya. Kahit maraming nagsabi, "Hindi mo kaya yan. Mahirap yan para sa tulad mo. Walang pera dyan." Pero hindi siya napinag. Nagtrabaho siya bilang construction helper tuwing gabi, naglilinis ng opisina sa Sabado at Linggo, at nag-aaral tuwing may natitirang oras. Doon niya nakilala si Dolores, isang simpleng dalagang masayahin na nagbebenta ng ulam sa tapat ng eskwelahan. "Puro libro ka na naman," biro ni Dolores. "Kailangan gusto kong may marating," sagot ni Tiburcio. "At gusto kong makita mo yan," ngiti ni Dolores. Siya ang naging unang naniwala sa kanya. At nang makapasa si Tiburcio bilang isa sa pinakamataas na grado sa kanilang batch, hindi niya napigilang maluha. Hindi dahil sa medalya, kundi dahil may taong nakaintindi ng laban niyang matagal nang binabalikat man isa. Ang pagtatayo ng una niyang tulay. Pagkatapos ng kolehiyo, nakapagtrabaho siya bilang assistant engineer sa isang maliit na kumpanya. Pero dahil sa sipag at talino niya, mabilis siyang napalagay sa posisyon. 3 taon matapos iyon, nakuha niya ang unang malaking proyekto, ang San Alberto Bridge na mag-uugnay sa 2 liblib na bayan. Habang inaabot niya ang blueprint noon, hindi niya alam kung tatayo ba siya o luluhod sa tuwa. "Totoo ba to, sir?" tanong niya sa boss. "Totoo, at sayo ito, Tiburcio. Nasa kalidad ang gawa mo," sagot ng boss. Hindi madali ang proyekto. Kulang sa materyales, kulang sa tao, at ang lupang pagtatayuan ay puro putik at delikado. Pero hindi siya umatras. Araw-araw siyang tumatayo roon, umulan man o umaraw. At nang natapos ang tulay, nalaman niyang hindi lang mga baryo ang nagkakonekta, kundi mga pangarap na dati niyang iniisip ay malayo pa. Isa rin yon sa dahilan kung bakit nakilala siya sa industriya, ang pag-akyat niya sa tagumpay. Mula roon, hindi na tumigil ang mga proyekto. Bawat tulay, gusali, highway o flood control project, lahat iyon ay ginampanan niya ng may puso. Doon na rin nagsimula ang Alonzo Engineering and Infrastructure, na ngayon ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sa kabila ng yaman, hindi niya iniwan ang simpleng pamumuhay. Hindi siya nagkaroon ng mamahaling sasakyan, hindi bumili ng mansion, hindi umasta na parang hari. Mas pinili niyang ibalik ang biyaya sa mga makakaya niyang tulungan. Nag-donate siya sa mga scholarship programs, nagpagawa ng mga daycare center, nagbigay ng pondo sa mga libreng seminar para sa mga working students, at nagbigay ng medical missions para sa mga senior citizens. Marami ang nagpasalamat, marami ang humanga, ngunit hindi lahat ay alam kung sino ang tunay na may-ari ng kabutihang iyon. Ang pagkawala ni Dolores, ngunit sa tuktok ng tagumpay, dumating ang pinakamalaking dagok sa buhay niya, ang pagkamatay ni Dolores dahil sa aneurysm. Naaalala pa niya ang araw na iyon. "Dolores, kaya mo pa ba? Dinala na kita sa ospital." "Tiburcio, huwag kang matakot," mahina nitong sagot. "Ipagpapatayo pa kita ng bahay na gusto mo," umiti si Dolores. "May bahay na ako, ikaw." At doon bumigay ang katawan ng minamahal niyang asawa. Pagkatapos nun, bumagsak ang kalooban ni Tiburcio. Hindi na siya lumabas ng bahay ng madalas. Hindi na siya umaattend ng malalaking events. At iniwasan niyang humarap sa press o kahit kaninong nagsusubok interview. Patuloy niyang pinatakbo ang kumpanya, ngunit hindi na tulad ng dati. Mas naging tahimik siya, mas nagkulong, mas umurong sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit pagdating sa eroplano kanina, hindi siya nagsalita. Kahit masakit, kahit nakakahiya,
Sanay na siyang pinanghihinaan ng sarili. Sanay na siyang hindi unawain. Pero hindi alam ng sino man. Ang tahimik na matandang iyon ay minsang inangat ang napakaraming tao. At ang dignidad niya ay hindi basta winasak ng pang-iinsulto. Hinubog siya ng hirap at tagumpay. Sa kanyang pagbalik na yon, sa hotel suite na inihanda ng anak niya, umupo si Tiburcio sa malambot na sofa. Nakatingin siya sa malayong tanawin ng syudad. Ang telepono niya ay walang tigil sa pag-ring dahil gustong makausap siya ng anak niyang si Miguel mula Australia. Pa, are you okay? Tumawag sa akin ng security. Bakit hindi ka nag-update? Ayos lang ako, Miguel, sagot niya. Naging komplikado lang ang biyahe. Ano pong nangyari? Pag-uusapan natin yan pagdating mo. Habang ibinababa niya ang telepono, napatingin siya sa salamin. Hindi niya nakita ang matandang nagmumukhang pagod. Ang nakita niya ay isang lalaking lumaban sa buhay, nagtagumpay, nalugmok, pero muling bumamon. At gayong nasa tamang lugar na siya, nakaabang ang susunod na kabanata, ang muling pagkikita nila ng pamilya, ang pagharap sa media na magtatanong tungkol sa viral video, at ang muling pagpapatunay na ang isang tao, gaano man katahimik, ay may kwento palang hindi dapat maliitin. At dito nagtatapos ang pagbabalik-tanaw ng isang buhay na pinanday ng hirap, tagumpay, at pag-ibig. Isang buhay na ngayon ay haharap sa panibagong yugto kasama ang kanyang pamilya. Kinabukasan, maagang nagising si Tiburcio sa tahimik na hotel suite na ibinigay sa kanya ng anak niyang si Miguel. Malaki at maganda ang silid. May balcony na tanaw ang buong syudad. May sala, may sariling kusina, at may silid para sa mga bisita. Ngunit kahit marangya, may kakaibang lamig itong dala. Hindi ito tulad ng lumang bahay niya sa San Felipe na puno ng alaala ni Dolores. Habang nakaupo siya sa sofa, hawak ang lumang relo na regalo ng apo niya noong bata pa ito, napabuntong hininga siya. Malapit na ang araw ng kanilang pagkikita muli at hindi niya alam kung paano magsisimula. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumunog ang pintuan. Knock, knock! Mang Tiburcio, ako po ito, si Lando. Boses mula sa labas. Agad siyang napatayo. Si Lando, ang tricycle driver na inasahan niya sa mga oras na wala ang pamilya. Binuksan niya ang pinto at bumungad ang nakangiting mukha nito. May dalang isang sopot. Nagdala po ako ng pandesal, sir, sabi ni Lando. Baka sakaling miss niyo ang lasa ng tindahan sa atin. Napangiti si Tiburcio, may init na bumalik sa dibdib niya. Salamat, Lando. Halika, maupo ka muna. Umupo sila sa sala at habang nagkakape, nagtanong si Lando. Sir, kumusta po ang biyahe? Balita ko, may nangyari daw sa eroplano. Sandaling natahimik si Tiburcio. Medyo magulo, sagot niya. May ilang hindi magagandang pangyayari. Pero tapos na yon. Mumiti siya ng banayad. May mas mahalaga pa ngayon. Ang makita ang pamilya ko muli. Tumango si Lando. Ay siguradong magiging masaya po sila. Makita kayong muli. Sir, ang pagdating ng pamilya. Bandang tanghali, nakatanggap ng tawag si Tiburcio mula kay Miguel. Pa, papunta na kami. Nasa lobby na kami, sabi ng anak niya. Kabog ang dibdib ni Tiburcio habang inilalagay ang relo sa pulso. Pagbukas ng elevator, gumaan ng hakbang niya kahit may tungkod siya. At pagdating niya sa lobby, doon niya nakita sina Miguel, si Amy ang manugang niya at isang dalagang may hawak na bouquet. Si Hana, ang apo niyang halos 10 taon niyang hindi nakita. Lolo, mahina ngunit puno ng pighati ang boses ni Hana. Nanigas si Tiburcio sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung paano hahakbang. Parang may humahawak sa dibdib niya, pinipigilang maiyak. Ngunit unti-unting lumapit si Hana at sa pag-abot nito sa kanya, Lolo, I missed you. Doon tuluyang bumigay ang luha ni Tiburcio. Ni hindi niya na kayang magsalita. Yumuko si Hana at mahigpit siyang niyakap at pakiramdam ni Tiburcio ay bumalik ang dekada ng nawalang panahon. Pasensya ka na, apo. Ang tagal kong hindi nakapunta. Ang tagal kong napabayaan ka. Bulong niya habang nanginginig ang boses. Umiling si Hana. You're here now, Lolo. That's what matters. Tumayo si Miguel sa likod. Puno rin ng luha ang mata. Pa, pasensya na rin po, sabi niya. Naging abala ako. Hindi ko rin kayo nabantayan. Pero ngayong nandito na kayo, ayokong mawalay kayo ulit sa amin. Lumapit si Amy.
Hawak ang braso ni Miguel. Tay, may kwarto kayo sa bahay namin. Magstay po kayo doon kahit gaano ninyo gusto. Mumiti si Tiburcio kahit nanginginig pa ang luha sa pisngi. Salamat mga anak. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang may tahanan siyang babalikan. Hindi ang lumang bahay nila ni Dolores, kundi ang puso ng kanyang pamilya. Ang reunion sa restaurant, dinala siya ng pamilya sa isang private room lang kilalang restaurant para mag-late lunch. Doon nakapaligid ang ilang malalapit nilang kamag-anak na nasa syudad. Mga pinsan, pamangkin at dating kaibigang businessman. Lahat sila ay nagulat nang makita siyang kasama nila muli. Tiburcio, akala namin hindi ka na aalis ng probinsya, sabi ni Mang Rogelio, dating business partner niya. Anong sikreto mo at mukhang fresh ka pa rin? Biro ng pinsam si Lilia. Napatingin si Tiburcio kay Hana at ngumiti. May dahilan kasi akong mabuhay muli. Nagpasabog iyon ng tuwa at tawanan sa buong hapag. Habang kumakain sila, nagkuwento si Hana tungkol sa mga nangyari sa kanya sa kolehiyo. Paano siyang nahirapan, kung paano niya pangarap maging civil engineer tulad ni Tiburcio, at kung paano niya pinilit ang pag-aaral dahil sabi raw ng mama at papa niya, kung may nakuha ka mang lakas sa lahi natin, galing iyon sa lolo mo. Napatigil si Tiburcio sa pagkain at bahagyang tumulo ang luha. Gusto mo maging engineer? Tanong niya. Opo, lolo, sagot ni Hana, puno ng determinasyon. Gusto kong gumawa ng mga tulay. Gusto kong ituloy ang naiwan niyong pangarap. Hindi makapaniwala si Tiburcio. Ang pangarap niyang muntik nang mamatay kasama ni Dolores ay nabubuhay sa apo niya. Apo, proud ako sa iyo. Huwag ka tumingin sa nakaraan ko, tumingin ka sa hinaharap mo. Tumango si Hana, mahigpit na hawak ang kamay ng lolo niya. Pag-aminan ng samaan ng loob, pagbalik nila sa hotel ng gabi, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan sina Miguel at Tiburcio. Umupo sila sa balcony, tanaw ang mga ilaw ng siyudad na kumikislap sa gabi. Pa, sabi ni Miguel, matagal ko na pong gustong sabihin to. Tahimik lang si Tiburcio. Nagalit ako noong naglayo kayo ng loob matapos mamatay si mama, patuloy ni Miguel. Pakiramdam ko, iniwan niyo rin kami. Pero habang tumatanda ako, narealize kong hindi pala ganun kadali ang pagkawala. Napalunok si Tiburcio. Anak, hindi ko intensyon na lumayo sa inyo. Hindi ko alam paano bubuhayin ang sarili ko noon. Akala ko, mas magiging magaan sa inyo kung hindi ako magiging pabigat. Hindi po kayo naging pabigat, sagot ni Miguel, mas mahina ang boses. Kung sana lang, sinabi ninyo sa akin ang nararamdaman ninyo. Humawak si Tiburcio sa balikat ng anak. Ngayon ko lang kayang sabihin, pero simula ngayon, hindi na ako aalis. Hindi na ako mawawala sa inyo. Nakatango si Miguel at sa unang pagkakataon mula pagkabata, niyakap niya ang ama ng buong higpit, ang haplos ng kapo. Pagbalik ni Hana sa room ni Tiburcio upang mag-good night, kumabi siya sa bed at tumingin sa lolo niya na may ngiting puno ng pangunawa. Lolo, can I ask something? Anoen, apo? Bakit po kayo umiyak kanina? Mahinang natawa si Tiburcio. Matagal kasi akong natulog. Ang tagal kong hindi nagbukas ng pinto ng puso ko. Pero ngayon, may gumising ulit sa akin. Who woke you up? Tanong ni Hana. You, sagot ni Tiburcio, sabay hawak sa pisngi ng apo. At ang pamilya nating ayaw ko nang iwan. Nagyakap sila at ramdam ni Tiburcio na unti-unting napupuno ang mga bitak sa puso niya. Bitak na iniwan ng panahon, lungkot at pagkabigo. Ang pangako sa sarili at sa pamilya. Bago matulog, tumayo si Tiburcio sa tapat ng malaking salamin. Hawak ang lumang larawan ni Dolores. Dolores, kung nasaan ka man ngayon, sana nakikita mo to. Bulong niya. Sinusubukan kong bumangon muli. Tumingin siya sa sarili. Hindi na ang durog na matanda sa eroplano,
hindi rin ang pagod na retiradong engineer. Ang nakikita niya ay isang ama, isang lolo, isang taong may bagong direksyon. At sa kanyang paghinga ng malalim, sinagot niya ang pangako sa sarili. Simula ngayon, uunahin ko ang pamilya ko. Hindi ko hahayaang mag-isa akong muli. Sa silong ng gabi, nakadama siya ng kapayapaan sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. At hindi pa niya alam, sa mga susunod na araw, mas lalaki pa ang papel niya sa lipunan at mas lalaki ang pagtitingala sa kanya ng mga taong minsang nanahimik lang habang siya'y inaapi. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal sina Tiburcio, Hannah, Miguel at Amy sa dining area ng hotel suite, may biglang kumatok sa pinto. Mahinahon pero may diin ang tunog, tanda na hindi ito basta simpleng bisita. Pagbukas ni Miguel, bumungad ang dalawang lalaki mula sa corporate division ng Alonzo Engineering and Infrastructure. Sina Attorney Sarmiento at PR Manager Selina Arizaga. Sir Tiburcio, pasensya na po sa abala, bati ni Selina. Kailangan po namin kayong makausap tungkol sa viral video na kumakalat sa social media. Sumulyap si Tiburcio kay Hannah at kay Miguel. Nagtangtanguhan ang mga ito, tila handang manatili sa tabi niya sa anumang pag-uusapan. Pumasok kayo, ani Tiburcio. Pag-upo nila sa sala, inilabas ni Selina ang tablet at pinindot ang play. Lumabas ang video, ang buong insidente sa eroplano. Kitang-kita ang pang-aalipusta ni Marco, ang pagbalewala ni Jillian, ang pangingisi ni Ero, at ang mga pasaherong nakatingin ngunit takot na magsalita. Naroon din ang eksenang nasa sahig ang wallet ni Tiburcio habang tinatawanan siya. At ang pinakamasakit, ang ekspresyon niya na pilit na ngumiti kahit halatang nalulunod sa hiya. Tahimik ang buong kwarto habang tumutugtog ang audio. Nang matapos ang video, nagsalita si Selina. Sir, ilang oras pa lang po mula kagabi, nasa 3.8 million views na ang video. Trending po ang pangalan nyo, pati ang pangalan ng airline. May humihingi pong interview mula sa lahat ng major news networks. Nagkatinginan sina Miguel at Amy. Tay, sabi ni Miguel, pwede nyo pong hayaan ang kumpanya naming humawak. Hindi po namin hahayaang mapahiya kayo. Pero umiwas ng tingin si Tiburcio mula sa tablet. Hindi galit ang nadningning sa mata niya, kundi kalungkutan. Iyon ba ang nakita ng buong bansa? Ang isang matandang hindi man lang nakadepensang sarili? Tanong niya, mahina ngunit malinaw. Inaayos na po namin ang damage control, sabat ni Selina. Ngunit umiling si Tiburcio. Hindi ako ang nasaktan dito, aniya. Ang lipunan ang nasaktan. Ang senior citizens na palaging hindi pinapakinggan. Ang mga mahihina na minamaliit. Tumango si Attorney Sarmiento. Sir, may legal grounds po tayo para idemanda ang airline at ang crew individually. Pero inuupo sila ni Tiburcio gamit ang isang tikom ngunit mahina niyang palad. Huwag, mahinang sagi niya. Hindi ko kailangan ng demanda para maitama ang nangyari. Nagulat silang lahat, pati sina Miguel at Hannah. Ha, huwag! Tanong ng abogado, tila hindi makapaniwala. Hindi ko sila nais wasakin, sagot ni Tiburcio. Ang gusto ko ay maituwid sila. Ang pagpunta sa head office ng airline, makailang oras ang lumipas, tumawag ang CEO ng airline mismo, si Victor Manalili, isang tanyad ngunit matigas ang reputasyon. Humingi ito ng personal meeting kay Tiburcio upang pag-usapan ang pangyayari. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag si Tiburcio pero may kondisyon. Hindi ko gustong pumunta mag-isa, sasama ang anak, apo at ilang tao ko. Pagdating nila sa glass-walled building ng airline, halos lahat ng empleyado ay nagbigay ng paggalang. Naririnig pa ni Tiburcio ang bulong ng ilan. Siya yung nasa video. Grabe, kawawa naman. Pero milyonaryo pala. Nang buksan ng executive assistant ang pinto sa conference room, naroon ang tatlong crew, sina Marco, Jillian at Ero. Nakayupo, halos hindi makatingin. Nasa kabilang dulo naman si CEO Victor. Seryoso ngunit halatang kinakabahan. Sir Tiburcio, panumula ni Victor. Bilang CEO, humihingi po ako ng taos-pusong paumanhin. Hindi namin tinatanggap ang kahit anong uri ng diskriminasyon sa pasahero. Suspended po agad ang tatlo.
at kami ay nagpapatuloy sa internal investigation. Tahimik lang si Tiburcio. Tirititigan niya ang crew. Hindi na may galit, kundi may awa. Unang nagsalita si Marco. Nanginginig ang boses. Sir, kami po ay humihingi ng patawad. Hindi namin alam kung sino kayo. Hindi nyo kailangan malaman kung sino ako, putol ni Tiburcio, para igalang ako. Tumulo ang luha ni Jillian. Sir, hindi po namin dapat ginawa ang mga yon. Nadala kami, pagod kami, at pagod. Tanong ni Hana, halos pabulong ngunit may diin. Pagod din si Lolo, pero hindi niya ngayon sinaktan o pinagmalupitan. Hindi makasagot ang crew. Ang payo ng isang matandang may dati ng nadaanan. Tumindig si Tiburcio. Dahan-dahang umikot sa mesa habang nagsasalita. Nung bata ako, minamaliit ako ng mundo. Dahil mahirap ako. Dahil payat ako. Dahil hindi ako nag-aral sa mamahaling paaralan. Lumunok siya, pero hindi ako nagtanim ng galit. Pinili kong gamitin ang sakit bilang lakas para makatulong sa iba. Napalunok si Ero, mukhang gustong umiyak. Ang pagkakamali nyo, patuloy ni Tiburcio, ay hindi ang pag-insulto sa akin. Ang pagkakamali ay hindi nyo makita ang halaga ng tao, kahit senior citizen, kahit mahina, kahit hindi mukhang mayaman. Tumango si Miguel at Amy sa gilid. I will not file a case, sabi ni Tiburcio. Sabay-sabay na patingin ang lahat. Hindi po? Tanong ni Victor, halatang nagulat. Pero, dagdag ni Tiburcio, may kondisyon ako, ang kakaibang kapalit. Tumingin si Tiburcio sa crew. Gusto kong dumaan kayo sa full training. Sensitivity training, customer focus, psychological assessment. Lahat. Nagkakatinginan ng tatlo, halatang hindi makapaniwala sa kabaitan. At hindi pa dyan nagtatapos. Patuloy ni Tiburcio. Maglilingkod kayo bilang frontliner sa foundation na bubuksan ko. Magbibigay kayo ng serbisyo sa mga senior citizen at persons with disabilities. 3 buwan, walang reklamo. Hindi makagalaw si Marco. Gagawin po namin, sagot niya. Gagawin namin yon. Sabay na sabi ni na Jillian at Ero. Tumayo si Hana sa tabi ng lolo niya at ngumiti ng kaunti. Lolo, you're giving them a second chance. Sumagot si Tiburcio ng kalmado. Lahat tayo ay minsang kinailangan ng pangalawang pagkakataon. Ang pagpapasalamat ng CEO. Lumapit si Victor kay Tiburcio at yumuko ng kaunti. Sir, hindi ko alam paano kami makakabawi sa inyo. Pero kung patayag kayo, gusto kong maging partner ng airline sa anumang proyekto nyo para sa senior citizens. Napatingin si Tiburcio sa anak niyang si Miguel, nangumiti at tumango. Pag-uusapan natin yan, sabi niya. Ang pag-uwi na may kaganapan. Pauwi na ang pamilya mula sa meeting nang biglang magsalita si Hana sa loob ng sasakyan. Lolo, iba kayo. Hindi ko alam kung paano nyo nagagawa yon. Yung hindi magalit kahit alam naming sobra kayong nasaktan. Napatingin si Tiburcio sa bintana. Tanaw ang kumikilos na siyudad. Ang galit, mabigat sa puso, sagot niya. Pero ang pag-unawa, nagbibigay ng lakas. At ngayong kasama ko na kayong muli, mas madali nang magpatawad. Sumandal si Hana sa balikat niya. Lolo, proud ako sa'yo. At iyon ang sandaling napangiti ng malalim si Tiburcio. Hindi nangiting pilit tulad nung nasa eroplano, kundi nangiting puno ng pag-asa. Ang pagsibol ng bagong adhikain. Pagbalik nila sa hotel, nagtipon ang pamilya at ang team ni Tiburcio. Pinag-usapan nila ang posibilidad ng pagtatatag ng foundation. Isang organisasyon para protektahan at tulungan ang matatandang pasahero sa lahat ng uri ng transportasyon. Doon inilabas ni Selena ang mga initial drafts para sa kampanya. Project Serbisyo Ginto Kampanya para sa dignidad ng matatanda, Alonzo Safe Travel Initiative. Tumango si Tiburcio ng mabagal. Ito ang magiging ambag ko sa huling yugto ng buhay ko, sabi niya. Hindi ko hahayahang mangyari sa iba ang naranasan ko. Nagpalakpakan ng ilan. Si Hana ay halos mangiyak-ngiyak sa tuwa. At sa gabing iyon, habang nakaupo sa gilid ng kama at hawak ang lumang larawan ni Dolores, nagbulong si Tiburcio. Dolores, sana proud ka. At sa unang pagkakataon mula nang pumanaw ang asawa niya,
Hindi naramdam ni Tiburcio ang matagal niyang pag-iisa. Makalipas ang 3 araw mula nang makabalik sila sa hotel at makapagpahinga, nagising si Tiburcio nang may bagong lakas sa katawan. Hindi yon karaniwang lakas na dulot ng sapat na tulog, kundi lakas na mula sa malinaw na layunin. Para bang nagising siyang may tinig na nagsasabing, oras na para kumilos. Hindi na sapat ang paghingi ng tawad. Hindi na sapat ang pagpapatraining sa crew. Kailangan niyang gumawa ng mas malaki. Habang nag-aalmusal sila ni Miguel, Amy at Hannah, naglatad siya ng dokumento sa mesa. Ano yan, Tay? Tanong ni Miguel. Plano, sagot ni Tiburcio, diretso ang tinig. Plano para sa foundation na sinabi ko sa inyo. Kumuha siya ng folder at binuksan iyon sa harap ng pamilya. May mga preliminary sketches, organograms, at lists of programs. Nagtrabaho po kayo kagabi? Tanong ni Hannah. Gulat na gulat. Hindi lang kagabi, sagot niya, medyo nakangiti. Simula noong araw na umuwi tayo mula sa airline headquarters, hindi na ako tumigil mag-isip. Bumaling siya sa kanilang 3. Gusto kong simulan ang Alonzo Foundation for Dignified Transport. Hindi ito simpleng charity. Gusto kong baguhin ang sistema. Ayaw ko ng may senior citizen o kahit batang mahirap na tatapakan lang kung hindi kaya lumaban. Tumango si Miguel. Tay, susuportahan namin yan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tiburcio na hindi na siya gumagalaw mag-isa. Ang unang pagpupulong ng foundation. Kinabukasan, sa meeting room ng Alonzo Corp main building, nagtipon ang halos 200 tao. Mga abogado, marketing specialists, community organizers, volunteers at ilang dating kasamahan ni Tiburcio noong aktibo pa siya sa industriya. Pumasok siya ng dahan-dahan, hawak ang tungkod. Ngunit ang tindig niya ay matibay. Kahit mas matanda na siya, may bigat pa rin ang presensya niya. Good morning po, Sir Tiburcio. Bati ng lahat. Sabay-sabay na halos parang choir. Ngumiti siya at tumayo sa unahan. Salamat sa pagpunta niyo. Pero bago tayo magsimula, mayroon akong gustong ipakilala. Pumasok si Lia Monteverde, ang dating caregiver na lagi niyang tinatakbuhan noong nasa San Felipe pa siya. Nakapalda ito at may dalang laptop bag. Halatang kabado ngunit excited. Siya si Lia, sabi ni Tiburcio. Ipinapakilala ito sa grupo. Sa tagal ko siyang nakasama, nakita ko kung paano siyang magmalasakit sa matatanda. Kaya gusto ko siyang maging consultant ng foundation. Nagpalakpakan ng mga tao at namula si Lia. Sir, hindi ko po inekspekto. Bulong niya. Karapat-dapat ka, sagot ni Tiburcio. Ang paglalatag ng layunin. Tumayo si Selena, ang PR manager, at binuksan ang projector. Lumitaw ang 3 pangunahing proyekto. 1. Elder Safe Training Program. Nationwide seminars para turuan ang mga airline, bus companies, ferry lines at taxi groups kung paano igalang at protektahan ang matatanda at PWD. W. Bantay Biyahe Hotline. Isang 24/7 hotline kung saan maaaring magsumbong ng pagmamaltrato, overcharging o anumang abuso laban sa mahihina at mahirap na pasahero. 3. Alonzo Shelters. Maliliit na air-conditioned waiting areas sa piling terminals para sa senior citizens at PWD. May libreng tubig, upuan, at basic medical assistance. Pagkatapos ilahad ni Selena ang slide, tumayo si Tiburcio at sumandig sa mesa. Hindi ko gustong maging reactive lang tayo, aniya. Gusto ko proactive tayo. Ayaw kong maghintay ng news scandal bago kumilos. Kaya simula ngayon, tayo mismo ang lalapit sa mga kumpanya. Tayo ang magbibigay ng libre at malinaw na gabay para sa tamang pagtrato. Nagtaas ng kamay ang isang volunteer, si Rico Llamado. Ang seaman na pasaherong gustong tumulong kay Tiburcio sa eroplano pero pinigilan ng girlfriend niyang si Janelle. Sir, sabi ni Rico, handa akong tumulong. Nakita ko po ang nangyari sa inyo at nakikita ko po yung nangyayari sa maraming matatanda sa pier at airport. Kung kailangan niyo po ng field training staff, nandito po ako. Tumango si Tiburcio. Salamat, Rico. Tumayo rin si Isabalan, ang babaeng tumulong magbuhat ng wallet sa eroplano.
Sir, kung kailangan nyo ng volunteers, kasama nyo rin ako. Marami akong kakilala sa airport industry. Kaya kong mag-connect. Sa pag-upo ni Isa, kitang-kita sa mukha ni Tiburcio ang kabutihan na patuloy na bumabalik sa kanya. Ang unang seminar. Makaraan ng isang linggo, sinimulan nila ang unang Elder Safe Seminar. Ang venue ay isang malaking function hall. May humigit kumulang 200 empleyado mula sa airlines at bus companies ang dumalo. Si Tiburcio ay nasa unahan, naka-mic, pero hindi bilib sa sarili. Hindi sanay magsalita para sa publiko, pero dahil sa pangarap niya, tinayuan niya ang entablado. Hindi ako espesyal na tao, panimula niya. Ako'y isang ordinaryong matanda na may sakit sa puso. Nangyari lang na may video na kumalat. Pero hindi ibig sabihin noon na ako lang ang nakakaranas ng ganito. Pinakita nila ang mga visual slides ng mga tunay na report ng elderly abuse sa transport systems. Sinigaw ang lolo sa jeep, lolang pinabayaan sa terminal, PWD na hindi inalalayan, senior citizen na nanakawan. Ilang audience ang napayuko. Kung napanood nyo ang nangyari sa akin, pagpapatuloy ni Tiburcio, tandaan nyo, hindi yon rare case. Realidad yon para sa marami. Tumayo si Lia para sa demonstration. Narito ang tamang paraan ng panlasist. Sabi niya, sabay demonstrasyon ng tamang pag-handle sa matatanda. Sumunod si Rico, nag-roleplay ng mali at tamang pagtrato sa senior passenger. At habang pinapanood yun ni Tiburcio, napangiti siya ng hindi namamalayan. Ito na yung buhay na gusto niyang ibalik. Buhay kasama ang tao, hindi nakatago sa lumang bahay. Ang pagbubukas ng hotline. Pagbalik sa office, nagsimula silang mag-set up ng hotline. May 3 call center agents, Bea, Chester at Oldie, isang 62-year-old retiree na masayang nagbalik trabaho matapos makumbinsi ni Selena. Sir Tiburcio, sabi ni Oldie, ang tagal ko nang walang direksyon. Salamat po at binigyan niyo ko ng oportunidad. Ngumiti si Tiburcio. Mas kailangan ka naming. Aniya, sino pa bang mas nakakaintindi ng mga hinaing ng matatanda kundi kapwa nila? Tumayo si Hana, hawak ang clipboard. Lolo, open na ang hotline. Nang pindutin nila ang activation button, sabay-sabay silang nagpalakpakan. Hindi yon simpleng pag-on ng linya. Simbolo yon ng pag-asa. Ang mga unang tawag. Ilang araw pa lang pero sunod-sunod na ang tawag. Isang lolang hindi tinulungan sa bus station. Sang taxi driver na nag-overcharge sa senior citizen. Sang pasahero sa ferry na pinaalis sa upuan ng mas batang pasahero. At nang maharating iyon kay Tiburcio, mabilis siyang nag-utos ng aksyon. Rico, puntahan niyo yung bus station. Lia, pakipag-usap sa ferry management. Bea, tingnan mo kung may pattern sa mga reklamo sa taxis. Hindi siya nagbabantay lang. Aktibo siyang nakikialam. At unti-unti, nagsimulang magbago ang mga patakaran sa ilang terminals at bus lines. Maraming kumpanya ang nagpadala ng sulat. Sir Tiburcio, maaari ba kayong magbigay ng training sa amin? Ang dating tahimik na matanda na minamaliit sa eroplano, ngayon ay ginagalang, pinakikinggan at inaanyayahan. Ang bagong pananaw sa buhay. Sa gitna ng lahat, hindi niya nakakalimutan ang pamilya. Tuwing gabi, kumakain sila ng sabay-sabay. Si Hana ay madalas magkwento ng mga natutunan niya bilang engineering student. Lolo, nakagawa kami ng miniature bridge sa class. Talaga? Tingnan ko nga, sagot ni Tiburcio. Proud na proud. Si Miguel naman ay tumutulong bilang medical advisor para sa foundation. Si Amy ang nag-aasikaso ng mga volunteers. Ang dating basag na pamilya, ngayon ay solidong buo. Ang unang alon ng tagumpay. Lumipas ang 2 buwan at numawak ang foundation. Nakatulong sila sa humigit kumulang 3,200 senior citizens. May 32 reklamo ang naaksyonan at may 4 na kumpanya ang nakipag-partner sa kanila. Habang nakaupo si Tiburcio sa opisina, dumating si Selena. Sir, gusto ko lang pong ipaalam. Trending kayo sa social media. Pero ngayon, hindi bilang biktima, kundi bilang senior advocate pioneer. Napahawak si Tiburcio sa dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tuwa. Pero hindi pa tayo tapos. Sabi niya, marami pang dapat gawin.
Naglakad siya papunta sa malaking bintana, tanaw ang pag-ikot ng lungsod. At hanggat may natitirang lakas ang katawan ko, mahinahong sabi niya, hindi ko hahayaan na ang sinuman, lalo na ang matatanda, ay maliitin muli. At sa araw na iyon, nagsimula ng gumulong ang mas malaking pagbabago. Hindi lang para kay Tiburcio, kundi para sa buong bansa. Lumipas ang ilang buwan mula nang ilunsad ni Tiburcio, Miguel, Hana at ng buong team ang foundation. At sa hindi inaasahang paraan, unti-unting nagbago ang buhay ng maraming tao. At higit sa lahat, ang buhay ni Tiburcio mismo. Isang hapon, nakaupo si Tiburcio sa loob ng opisina ng foundation. Isang silid na may malalaking bintanang tanaw ang paggalaw ng lungsod. Ngunit hindi na siya nagsasalita sa harap ng maraming tao. Hindi na siya nakikipag-meeting. Wala siyang hawak na mga dokumento. Sa halip, hawak niya ay isang drawing na malinaw na ginawa ng isang bata. Isang tulay na kulay asul at may nakasulat sa ilalim, Lolo Tiburcio, you inspire me. Hana, nangiti siya ng malalim, ang uri ng ngiti na may halong pagod ngunit puno ng pasasalamat. Huminga siyang malalim at habang pinapanood ang tahimik na opisina, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa puso. Sir, tawag ni Selena mula sa pinto habang kumakatok. Nandito na po sila. Tumango si Tiburcio, tumayo gamit ang kanyang tungkod at sinundan si Selena palabas ng opisina. Sa loob ng foundation hall, pagbaba niya sa ground floor, bumungad ang maaliwalas na foundation hall na puno ng matatanda, volunteers at staff. Nariyan sina Rico, Lia, Isa at maging ang tatlong crew, sina Marco, Jillian at Ero, na ngayon ay mas magaan na ang mukha at hindi na takot humarap sa publiko. Sir Tiburcio, masayang bati ng mga senior citizens na dumadalo sa kanilang lingguhang support program. Numiti ang matanda. Magandang hapon po sa inyo, sagot niya habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Isang lola ang lumapit at hinawakan ang kamay niya. Salamat po anak, dahil sa foundation nyo, hindi na kami natatakot bumiyahe. May bantay kami. Hindi po anak ang tawag niyo sa akin, biro ni Tiburcio. Mas matanda po ako sa inyo. Natawa ang buong grupo. At sa gitna ng tawanan, dumating si Hana, bit-bit ang laptop. Lolo, tapos na yung presentation ko para sa scholarship application. Gusto niyo po bang makita? Tumango si Tiburcio. Siyempre naman. Sabay silang umupo sa isang mesa at pinakita ni Hana ang detalyadong engineering proposal niya para sa mini bridge project. Simple lang ito, ngunit halatang pinag-isipan. Lolo, sabi ni Hana habang nakatitig sa screen, kung sakaling pumasa ako, gusto kong ikaw ang unang makakita ng magiging unang totoong tulay na gagawin ko. Pumikit sandali si Tiburcio, pinipigilan ang namumuong luha. Apo, kahit isang maliit na poste lang ang maitayo mo, kahit isang simpleng footbridge, kahit isang maliit na sketch, proud na proud ako sa'yo. Yumakap si Hana sa kanya. At doon naramdaman ni Tiburcio ang init na matagal niyang hindi nadama. Init na nagmumula sa pagmamahal na hindi nawawala kahit gaano katagal silang nagkahiwalay. Ang pagbabago ng crew, habang naglalaad si Tiburcio papunta sa kabilang bahagi ng hall, nasalubong niya sina Marco, Jillian at Ero. Sir, mahina ngunit matatag na bati ni Marco. Nais po sana naming pasalamatan kayo. Hindi namin akalain na balang araw dito kami magtatrabaho bilang volunteers. Tumango si Tiburcio. Hindi na galit, hindi na masakit ang mga alaala. Kumusta ang training ninyo? Mas mabigat pa kaysa sa akala namin, sagot ni Jillian, pero mas rewarding. At sumabat si Ero, medyo naiiyak habang nakangiti. Sir, may mga lolo't lola pong lumapit sa amin at sinabing salamat. Yung simpleng pag-abot po ng tubig, pag-akay, pagtingin sa kanila, ang laki pala ng epekto. Tandaan nyo yan, sagot ni Tiburcio. Hindi ninyo kailangang maging milyonaryo para tumulong. Kailangan lang ninyong maging tao. Ngumiti ang tatlo at bago sila umalis, yumuko sila ng may respeto. Hindi dahil kilala nila ang yaman ni Tiburcio, kundi dahil kilala nila ang kabutihan nito. Ang nagbabagong bansa. Lumipas pa ang ilang linggo
at tuluyan ng lumawak ang foundation. Maraming kumpanya ang nag-adapt ng Elder Safe Protocols. Ang ilang bus lines ay nagtalaga ng priority marshal para bantayan ang matatanda. May ilan ding ferry companies ang naglagay ng libreng canned water at soft cushion seating para sa senior citizens. At sa isang press conference, tinanong si Tiburcio ng isang reporter, "Sir, gaano po kalaki ang pangarap niyo para sa foundation?" Mumiti si Tiburcio. "Hindi ko pangarap na baguhin ang buong mundo," sagot niya. "Pangarap ko lang baguhin ang mundo ng kahit isang tao." Dahil kung kaya nating baguhin ang mundo ng isa, darating ang panahon, magbabago rin ang mundo ng marami. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumaas ang tingin ni Hana mula sa gilid, puno ng paghanga. Ang pagbalik sa tabing dagat. Makalipas ang isang buwan pa, dinala ni Miguel si Tiburcio sa isang beach resort malapit sa San Felipe. Dito sila unang nagbakasyon, kasama ang pamilyang buo na. Pagkatapos ng mahabang taon ng pagkakalayo, sakit at pagsisimula muli. "Lolo," tawag ni Hana habang tumatakbo sa buhangin. Hawak ang malaking sombrero niya. "Dito tayo, ang ganda dito." Sumunod si Tiburcio, mabagal ngunit masaya, habang hawak ni Miguel ang isang folding chair para sa kanya. Umupo ang matanda sa lilim ng punong nyog, tanaw ang dagat at huminga ng malalim. Ang hangin, tila may dalang kakaibang kapayapaan. Lumapit si Aimee, bit-bit ang malamig na tubig. "Tay, inumin niyo muna, mainit po." "Salamat, Aimee." Paglingon ni Tiburcio, nakita niyang naglalaro sa tubig sina Hana at Miguel. Nagbabasaan, nagtatawanan, at para bang naibalik ang mga taong nawala sa kanila noon. At para kay Tiburcio, sapat na ang tanawing iyon para masabi niyang napawi na ang lahat ng sakit na pinasan niya. Habang nakaupo siya, tumabi si Lia. "Sir, ang tahimik niyo," sabi niya. "Ano pong iniisip niyo?" Ngumiti si Tiburcio, halos bumalik ang sariwang sigla sa mukha. "Iniisip ko," sagot niya, "na siguro kahit paano nagawa ko ang tama." Napangipi si Lia. "Marami po kayong nabago, at marami pa kayong nababago." "Hindi na siguro marami," biro ni Tiburcio. "Pero habang may natitirang oras, gagamitin ko ang huling tagpo ng araw." Nang lumulubog ang araw, lumapit si Hana sa kanya. Basa ang buhok at may ngiting hindi mapapantayan. "Lolo," sabi niya habang umuupo sa tabi niya at inaabot ang kamay niya. "Salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa akin, para sa pamilya, para sa buong bansa." Nagbukas si Tiburcio ng munting ngiti at hinawakan ang kamay ng apo. "Apo, hindi mo kailangan magpasalamat. Ang tanging hiling ko na lang ay makita kang nagtatayo ng tulay at makita kang masaya." Sumandal si Hana sa balikat niya. "Sigurado po yon, Lolo." Habang kumukupas ang liwanag ng araw at nagdidilim ang kalangipan, nanatili silang magkatabi sa buhangin. Isang matandang lalaki na minsang minamaliit at isang apo na handang magmana ng pangarap at kabutihang iniwan niya. Sa tunog ng alon at hangin, naramdaman ni Tiburcio ang katahimikan na matagal niyang hinintay. May saysay ang bawat yugto ng buhay, at minsan, ang mga sugat na pilit mong tinatakpan ay nagiging daan para makatulong sa libo-libo. At doon, sa tabing dagat, natapos hindi ang buhay ni Tiburcio, kundi ang kanyang takot, ang kanyang pag-iisa, at ang anino ng kahapon. Ang natira na lamang ay kapayapaan,